Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ako na i-share sa inyo mga ka-action about po ito sa napanood ko na video at gusto ko lang ho magbigay ng konting reaction dito at komentaryo about po ito sa mga iilan sa mga political strategy ni Mr. President Bongbong Marcos na nalungkot daw sila dahil sa pananahimik ni Mr. President Bongbong Marcos about sa issue na pinupukol kay Vice President Sara Duterte. About po ito sa mga confidential fund at intel fund nga ho. Para daw na parang nasisira na daw ang UNITEAM. Sa tingin nyo ba may UNITEAM pa ba ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos? Para hindi ho tayo magtagal, panoorin na po natin at pakinggan na po natin ang nasabing video. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. And we know presidents do that. They get things done. Tigil na yan. But we don't see that. Kapansin-pansin para sa political strategies na si Malutikia ang kawalan ng reaksyon o pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga issue at kontrobersyang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Partikular na ang pagkwestiyon ng mga mambabatas kung saan napunta at papaano ginamit ang confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2022 na inaprubahan mismo ng presidenteng ma-release mula sa kanyang contingent funds. Gayun din ang napipintong realignment ng mga mambabata sa confidential funds ng OVP at Department of Education para sa taong 2024. I would have wanted him to come out and say, no, I have, si VP kasi parati niyan sinasabi, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. I mean, as I said, she took the silver bullet when she decided to slide down. And for me, that's a big sacrifice. Bunsod nito, naniniwala si Tikia na may lamat na ang UNITEAM na namayagpag noong taong 2022. Wala pang tugon si VP Sara kaugnay ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa 2016 to 2022 confidential funds ng Davao City noong ito pa ang alkalde ng lungsod. Ito ay matapos usisain ang kanyang tanggapan sa plenary debates ng Kamara kaugnay naman ng OVP confidential funds. Si PBBM wala ring anumang naging pahayag kaugnay ng pagkwestiyon ng mga mambabatas sa confidential funds ng OVP. Abay, sa tingin ko ang UNITEAM ay sa papel na lamang. Paniwala naman ni Albay Representative at Independent Minority Solon Edsel Lagman, may basbas ni House Speaker Romualdez ang hakbang ng House Political Party leaders na i-reallocate o ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang 2024 confidential funds ng OVP at Department of Education. So yun na ho mga ka-action, no, narinig na po natin ang kanilang paglulungkot. Nalulungkot na po sila dahil parang wala na daw UNITEAM. Nalulungkot ho sila sa pananahimik ni Mr. President Bongbong Marcos about sa naging issue or kontrobersyal na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang ibig sabihin nitong pananahimik ni Mr. President Bongbong Marcos? Alam na po natin yan kung bakit nanahimik si Mr. President Bongbong Marcos. Ayaw niyang masali sa kontrobersyal na yan. Yan lang po ang direct to the point ho tayo. Ayaw na niyang makisawsaw. Pero huwag kalimutan na si Mr. President Bongbong Marcos mismo ang nag-transfer ng nasabing 125 million sa OVP na wala daw access sa Congress. Ayan, Mr. President Bongbong Marcos, umiiyak na ang mga iilan sa inyong mga political strategies. Kailangan mo daw sumagot o magboses kung anong masasabi mo sa kinasasangkutan ng iyong katandim na si Vice President Sara Duterte. Hinihintay po o hinihiling ho nila ang iyong magiging opinion dyan. Ipagtatanggol mo ba ang isang Vice President Sara Duterte o tuluyan kang mananahimik lamang?
Ito na yung sinasabi natin na dati-dati buo ang unity team nung panahon ng kampanya. Pero nung nakaupo na si Mr. President, nagkandawatak-watak na. Di ba? Nagsimula ang kanilang pagwatak-watak ng unity team magmula sa kanilang mga content creator. Dahil nga ho sa isang grupo na UBIP group. Pero nasaan na po ba yung grupo ng UBIP? Mukhang wala na tayong balita. Mukhang watak-watak na nga. Tulad ng sabi natin, wag ho tayo titigil na magboses about sa kontrobersyal na mga fund or intel fund na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Hanggat wala siyang binibigay na paliwanag na maganda at may presenta na resibo, kailangan ho natin magboses. Bahala na po kung anong turing sa atin ni Vice President Sara Duterte, kung sa tingin niya na tayo ay nagboboses at nagtatanong about sa confidential fund or intel fund at tinuturing niya na kwalaban ng bayan ang nagtatanong. Nasa sayo po yan, Vice President Sara Duterte. Basta ho kami, nagtatanong lang ho. Dahil karapatan po namin yan bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer ng bansa natin. Dahil pira po yan ng maraming Pilipino. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.